Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mahigit sa kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand upang ipanawagan ang transparency sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control scam. Kaugnay niyan, may banat naman ang Vice Presidente sa Pangulo. Narito ang report. Nagpahayag ng pakikisa si Vice President Sara Duterte sa mga rally na isinasagawa ngayon sa panawagang panagutin ang mga may sala sa flood control scam. Nasaksihan raw mismo ng bise kung papaano minamanipula ng House of Representatives ang budget, gaya na lamang ng sa DepEd nung ito pa ang namumuno sa kagawaran. Sabay banat din sa Pangulo ukol sa nangyayari ngayong iskandalo. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Mahigit kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa 3 araw na Rally for Transparency and a Better Democracy na nananawagan ng pagiging bukas at tapat na pananagutan sa gitna ng katiwalian sa flood control projects. Muling binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang Independent Commission for Infrastructure na anyay hindi naman daw independyente dahil umaasa ito sa impormasyon mula sa Kongreso, mga korte at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ipinunto rin niyang hindi inilalantad ng komisyon ang kanilang proseso, kabilang ang hindi paglalabas ng isinumiting affidavit ni dating Speaker Martin Romualdez ilang linggo na ang nakalipas. Kasabay nito, ipinagtanggol ni Marcoleta ang mga testigo sa kontrobersya, kabilang ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya. Kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Gayon din si Orly Gutesa. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Mensahe naman ng pamunuan ng INC na dapat maging bukas sa publiko ang investigasyon upang maiwasan ang anumang pagtatakip. Giit ng grupo na hindi sila sangkot sa anumang destabilization move laban sa Pangulo at administrasyon at ang kanilang pagtindig ay para lamang sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa katiwalian. Ang transparency hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Samantala, una nang sinabi ng Pangulo nitong Setyembre sa naunang trillion peso March rally na nauunawaan nito ang sentimiento ng taong bayan. Lalo pat ang Pangulo nga raw ang nagbukas ng usapin para sa malawakang investigasyon sa flood control scandal. Isang OFW na 14 na taong nagtrabaho sa Oman ang maswerteng nanalo ng brand new house and lot mula Camellia sa ginanap na 14th OFW and Family Summit ng Villar Foundation. Alamin ang kanyang kwento sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gillian.
Maraming Pilipino ang pinipiling magtrabaho abroad kahit malayo sa pamilya. Bit-bit lang nila ang pangarap na mabigyan ng kanilang pamilya ng magandang buhay, kabilang dyan ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa 14th OFW and Family Summit ng Villar Foundation na ginanap sa Daten, Las Piñas City nitong Biyernes, ang pangarap na iyan ng isang OFW ang natupad. Sa taunang OFW and Family Summit ng Villar Foundation, libo-libong OFW at kanilang pamilya ang nagsasama-sama para sa isang araw na learning at papremyo. Isa sa mga dumalo, si Margarita, isang IT officer sa Oman sa loob ng 14 na taon. At sa isang iglap, siya na ang natawag bilang grand winner ng house and lot. Shock pa rin ako hanggang ngayon kasi pangarap ko talaga magkabahay para sa mga anak ko, yung matatawag ko sarili kong bahay. Matagal ko pinangarap na magkakasama-sama kami ng mga anak ko sa isang bubong. Yung masasabi kong sa amin. Kwento niya, hindi na niya tinapos ang kontrata abroad at pinili na lang umuwi nitong Agosto dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng sakit. Para kay Margarita na isang single mother, malaking achievement na ang mapagtapos sa kolehiyo ang 3 sa kanyang mga anak. Kasi pag nasa OFW ka, halo-halo na, magkakaroon ka ng anxiety. Kung ano na yung papasok sa isip mo, nai-stress ka na lalo sa trabaho mo, tsaka ka nagkakaroon ng sakit. Nagkaroon ako ng high blood pressure. Tapos yung valve ko sa puso namamaga. Pero ngayon okay na ako. Kahit pa paano nakaka-recover na ako. Hindi ako nagsising umuwi ako kasi nanalo ako ng house and lot. Gaya ng maraming OFW, ramdam niyang hirap mag-ipon para sa sariling bahay dahil mas pinipili nilang ipadala ang sahod sa pamilya. Para kay Margarita, hindi lang ito premyo, kundi katuparan ng kanyang matagal ng pangarap. Maraming salamat po sa Villar Family, Villar Foundation. Marami po kayo napapasayang mga OFW na bibigyan nyo ng daan, mga pangarap namin. Maraming salamat po. Bukod sa house and lot na napanalunan ni Margarita, umulan din ng iba pang premyo sa summit. 10 ang nanalo ng puhunang Mark Kabuhayan program ni Senator Mark Villar. 5 winners ng major appliances mula All Home. 10 winners ng Pangkabuhayan Showcase mula All Day Supermarket. At 2 muswerteng nakapag-uwi ng motorsiklo mula Petron. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, bomb threat bumulabog sa ilang eskwelahan sa Iloilo City. Face-to-face classes kanselado. Drug lab sa Antipolo City natuklasan ng PIDEA. 700,000 pisong halaga ng shabu nasamsam. At giant Christmas tree inilawan sa Evia Lifestyle Center sa Las Piñas City. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.